Kumalat ang kwento tungkol sa isang bayani at matapang na piloto, tinawag na Multo ng Kyiv, na umano'y nakabagsak ng 6 na eroplanong Ruso sa Kyiv. Kalaunan, napag-alaman na ang multo ng Kyiv ay isa lamang alamat na ginawa upang magbigay ng kaunting pag-asa sa mga tao. Walang alamat o kwento tungkol sa kamakailang video ng hukbong himpapawid ng Ukraine na nagpapakita ng French Mirage 2,000 jet na may 6 na cruise missile kill mark sa katawan. Ibig sabihin, baka nagkaroon na rin ng sariling multo ang Ukraine sa Kyiv. Isang bihasa at subok na piloto na mahusay sumira ng mga cruise missile ng Russia at nakapagsagip ng maraming buhay. Kahit ang Russia ay walang ideya kung paano nagawa ng kahit sinong piloto ang ganitong kahanga-hangang gawain. Pero hanggat may mga taong tulad niya na nagbabantay sa kalangitan ng Ukraine, patuloy na mahihirapan ang Kremlin na makamit ang kahit anong uri ng kalamangan sa ere habang papalapit na ang ika-4 na anibersaryo ng digmaan. Noong Nobyembre, 17 nag-post ang opisyal na X account ng Ukrainian Air Force ng video na may caption, Mirage 2,000 ng Ukrainian Air Force ay lumilipad sa combat mission, naghihintay ng balita mula sa Pransya, sama-sama tungo sa tagumpay. Ang 46 segundong video ay tampok ang French pop song na Jvo bilang background music habang umiikot at nag-zoom ang kamera sa ibabaw ng Mirage 2,000 jet kasabay ng musika. Makikita rin natin ang isang Ukrainian pilot na naghahanda bago sumakay sa cockpit at lumipad. Para sa mga karaniwang manonood, parang simpleng video lang ito. Pero may mahalagang detalye agad na nakita ng mga eksperto. Isang kisap mata lang. Mamimiss mo agad ang sandaling lumitaw sa video ng 10 segundo. Sa sandaling iyon, nakita natin ang serye ng missile kill marks na ipininta sa gilid ng Mirage 2,000. Alam nyo ba na ang mga fighter jet, military aircraft, sasakyang panglupa at barkong pandigma ay kadalasang may espesyal na simbolo kilala bilang kill marks, mission symbols, or victory markings. Ang bawat marka ay sumisimbolo ng tagumpay ng isang eroplano o sasakyan. Halimbawa, ang mga jet ay binibigyan ng marka sa bawat natalong kalabang fighter sa dogfight. Nagsimula ang kaugalian noong unang digmaang pandaigdig at sumikat lalo sa ikalawang digmaang pandaigdig. Tulad ng United States Air Force, nilalagyan ng mga piloto ng dekorasyon ang kanilang mga jet ng watawat ng Nazi o Hapon bilang tanda ng bawat kalabang napapatumba. Sumikat ang victory o kill marks sa digmaan ng Russia at Ukraine, pati sa Ukrainian Air Defense, gaya ng United States, supplied Patriot missile batteries, at German flag Panzer Gepards, na may simbolo para sa bawat Russian aircraft, missile, o Shahid drone na kanilang napapabagsak. Gayunpaman, ito ay isa sa mga bihirang pagkakataon na nakita natin ang ganito karaming kahanga-hangang serye ng kill markings na nakaayos sa gilid ng isang Ukrainian fighter jet. Sa mas malapit na pagsusuri, lumalabas na ang mga marka ay maaaring kumatawan sa Russian KH, 100, at isa o KH, 500 at 55 missiles, na mas pinaniniwalaan ng mga eksperto na ang una. Ang KH A 100 at isa ay isa sa pinakamahusay at pinakagamit na cruise missiles ng Russia sa Ukraine. Kaya nitong umabot ng Mach 0.8 o 600 at 10 milya bawat oras bahagyang mas mababa sa bilis ng tunog. Ang mga missile na ito ay unang dinevelop noong dekada 1980 at unang nasubukan noong dekada 1990. Siyam na pungunit opisyal lamang na pumasok sa serbisyo noong 2012. Dinisenyo ito para sa eksklusibong paglulunsad mula sa ere gamit ang SAR-DD 50 at turbojet engines na may operational range na 2,200 milya o 3,500 kilometro. May dala itong conventional warhead na 800 at 80 pounds, 400 kilo. Gumawa rin ang Russia ng KH 100 at 2 variant na kayang magdala ng nuclear warheads. Abot sa mahigit 2 milyon ang halaga ng bawat K100 at isa. Ang mga misail ay nagdulot ng matinding pinsala sa mahalagang infrastruktura ng militar at sibilyan sa Ukraine mula simula ng digmaan. Ilang araw pa lang mula nang magsimula ang pananakop, lumabas na ang ulat na 8 KH 100 at isa cruise missiles mula TU 100 at 60 at TU 90
5 MS bombers sa Black Sea ay tumarget sa Vilna International Airport. Kamakailan, noong Hulyo 8, 2024 gumamit muli ang Russia ng maraming Kh-100 at isa missiles sa pag-atake sa Artem Machine Building Plant at isang ospital ng mga bata sa Kyiv, kabisera ng Ukraine. Ang mga ganitong missile ay nagdulot ng matinding pagkawala at dalamhati sa iba't ibang bahagi ng Ukraine. Maraming makabagong cruise missile tulad ng Kh-100 at isa ay kilalang mahirap harangin dahil sa kanilang matataas na bilis ng paglipad, mabababang ruta ng paglipad, at mga disenyo na mahirap matukoy na nagbibigay daan sa kanila na epektibong makaiwas sa mga radar ng kalaban at mga sistema ng depensa sa himpapawid habang papalapit sila sa kanilang mga target. Nakaka-inspire makita na isang Ukrainian na piloto sa French jet ang nakapagpabagsak ng hindi bababa sa 6 na missile na nagtanggal ng higit $12 milyon halaga ng mga bala ng Russia. Mag-isa lang siya. Bawat natitirang missile ay pagkasayang ng mahalagang kagamitan ng Kremlin. Ibig sabihin, naiwasan din ang posibleng sakuna tulad ng pagkasira ng isa pang ospital ng mga bata. Kasabay nito, ang Mirage 2000 ay tiyak na isa sa iilang fighter jet na kayang gawin ang ganitong klase ng gawain. Ang Dassault Aviation, pangunahing tagagawa ng military aircraft sa Pransya, ang gumawa ng Rafale. Ang Mirage 2000 ay isang single-engine, multi-role, ika-4 na henerasyon fighter jet na idinisenyo noong late 1970 bilang kapalit ng Mirage 3. Lumipad ito noong Marso 1978 at opisyal na nagsilbi sa French Air Force noong 1984. Kahit na hindi na ito ang pinakabagong jet ngayon, malawak pa rin itong itinuturing na napakakaya, maaasahan at mahusay na gawa na may ilang kahanga-hangang teknikal na espesipikasyon at natatanging lakas na naglalagay dito sa unahan ng maraming kasabay nitong modelo. May sukat itong humigit kumulang 46 na talampakan o 14 na metro ang haba, may pakpak na halos 30 talampakan o 9 na metro ang lapad at taas na 17 talampakan o mahigit 5 metro. Ang Mirage 2000 ay may bigat na humigit kumulang 16,000 at 500 libra o 7,000 at 500 kilo. May pinakamataas na take-off weight na 37,500 libra o 17,000 kilo kapag walang laman. Pinapagana ito ng Snecma M53P2 afterburning turbofan engine na kayang mag-generate ng higit sa 75 kN ng thrust na pinagana ng afterburners. Kayang umabot nito ng bilis na Mach 2.2 o mga 1,000 at 700 milya kada oras sa mataas na altitude. Ang karaniwang configuration ay umaabot ng 900 at 60 milya, 1,500 at 50 km sa tiik, pero pwedeng i-configure para mas malayo pa at kaya nitong umakyat sa mahigit 55,000 talampakan, 17,000 metro, karaniwan. Ang Mirage 2000 ay may 230 DEFA, 500 at 54 na kanyon na may 100 at 25 bala bawat isa at kayang magpaputok ng hanggang 1,800 bala kada minuto. Ang jet na yon ay may 9 na hardpoints, 4 sa ilalim ng mga pakpak at 5 sa ilalim ng katawan ng eroplano para sa pagdadala ng mga panlabas na tangke, ng gasolina o mga sandata. May kabuuang maximum na kapasidad na 13,900 pounds o 6,000 at 300 kilo. Kayang magdala ng Mirage 2000 ng iba't ibang air-to-air missiles tulad ng Matra R500 at 50, Magic 2 at Matra Super 500 at 30D para pabagsakin ang matitibay na target. Kasama rin ang mga air-to-surface armas tulad ng laser-guided bombs, Exocet, anti-ship missiles, at nuclear cruise missiles. Sa ilang configuration, kahanga-hanga pa rin ang Mirage 2000 sa avionics at depensa. Depende sa variant, pwedeng may iba't ibang radar systems para tumulong tukuyin ang kalaban o banta. Mayroon din itong self-defense systems gaya ng radar warning receivers, chaff, at flare dispensers, at electronic communication jammers. Sa kabuuan, natutugunan ng jet na ito ang lahat ng aspeto ng pag-atake, depensa, stealth, at liksi. Ang malakas nitong makina ay nagbibigay ng sapat na tulak at bilis para mabilis lumipad pa itaas at makaiwas sa kalaban.
Ang disenyo ng Delta Wing ay nagbibigay ng balanseng bilis, pagiging simple, at liksi sa ere. Ang katotohanang maaari itong lagyan ng iba't ibang uri ng bomba, misil, at iba pang kargamento ay ginagawa rin itong isa sa pinakamaraming gamit na Western jet na ginagamit ngayon dahil maaari itong i-configure para sa lahat ng uri ng misyon. Kabilang ang operasyon para sa air superiority, pag-atake sa lupa, at maging sa pag-atake sa mga target sa dagat. Dahil sa kahangahangang aabot, madaling ayusing makina, lalo na kung ikukumpara sa mas komplikadong twin engine na mga jet at matitibay na depensibong katangian. Isa itong jet na nagbibigay ng tuloy-tuloy na halaga para sa anumang Air Force na pinalad magkaroon ng isa o higit pang Mirage sa kanilang hanay. Kahit may mas advanced na teknolohiya ang ibang modernong jet, marami rito ay hindi pa nasusubukan sa totoong labanan. Samantala, napatunayan na ng Mirage, 2,000 ang sarili nito sa mga taon. Ginagamit ito ng maraming Air Force sa buong mundo. Kabilang ang Air Force ng Pransya, Ehipto, Gresya, Brazil, Taiwan, India, United Arab Emirates, at ngayong taon, pati na rin ng Ukraine. Sa katunayan, inihayag ng Pransya na magpapadala ito ng batch ng Mirage, 2,000 fighter jets sa Kiev noong 2024. Noong Pebrero, kinumpirma ng dating French Defense Minister na si Sébastien Lecornu na ngayon ay punong ministro ng Pransya sa X na dumating na ang unang mga jet noong Hunyo 6, 2024 inihayag ni Emmanuel Macron ang paghahatid ng mga French Mirage 2,000 sa Ukraine. Dumating na ngayon sa Ukraine ang una rito, kasama ang mga Ukrainian na piloto na sinanay ng ilang buwan sa Pransya. Sasali na sila ngayon sa pagtatanggol ng kalangitan ng Ukraine. Tulad ng sinabi ni Locorno, ilang Ukrainian na piloto ang nagpunta sa Pransya upang sumailalim sa pagsasanay kung paano epektibong magpalipad at mag-operate ng Mirage 2,000. Pinaniniwalaan na naganap ang pagsasanay sa Nancy Air Base sa hilagang silangang bahagi ng Pransya at tumagal ito ng humigit kumulang 5 hanggang 6 na buwan sa kabuuan. At mukhang naging epektibo talaga ang programa. Lalo na kung isa sa alang-alang na kahit isa sa mga pilotong kasali ay tila nagawang pabagsakin ang napakaraming high-end na cruise missile ng Russia. Nangako ang gobyerno ng Pransya na magbibigay ng 6 na jet sa Ukraine. Pero ayon sa ulat, humihiling ang mga commander ng Kyiv ng doble nito dahil ang Pransya ay may fleet pa ng humigit kumulang 24 hanggang 28 Mirage, 2,005 F units, posible pang madagdagan ang mapunta sa Ukraine sa mga susunod na buwan. Pero maaring hindi na kailanganin ng Ukraine ang mga ito, ayon sa kanilang Pangulo. Lumagda si Volodymyr Zelensky at Pransya ng liham ng intensyon para sa 100 Dassault Rafale fighter jets. Bilang pagsisikap na gawing isa sa pinakamalakas sa mundo ang Air Force ng Ukraine, si Zelensky ay nasa Paris noon. Tinatapos ang mga detalye ng kasunduang ito, halos kasabay ng pagbahagi ng Ukrainian Air Force ng kanilang Mirage, 2,000 na video. Matapos pumirma ng liham kasama si Emmanuel Macron sa Villa Kublai Air Base malapit sa Paris, ipinahayag ni Zelensky, ito ang magiging isa sa pinakamalakas na air defense sa mundo, ayon kay Zelensky. Bukod sa mga Rafale, binubuksan din ng liham ang pinto para makakuha ang Ukraine ng iba pang mga kagamitan sa himpapawid at air defense. Kabilang ang surface-to-air missile platform, terrain air defense systems, bagong radar, Scalp cruise missiles, armament aerosol modular hammer, at aerial bomb. Dapat nitong palakasin ang airborne arsenal ng Kyiv at malinaw itong palatandaan na hindi sumusuko ang Ukraine sa laban. Bagkus ginagawa ang lahat ng makakaya nito upang muling armasan at buuing muli ang kanilang militar para maging mas malakas pa habang lalong umiigting ang labanan. Pumapasok na ito sa ika-5 taon at hindi maaring dumating ang kasunduang ito sa mas mahalagang panahon dahil pinalalakas ng Russia ang kanilang mga pag-atake. Sa mga nagdaang araw at linggo, kapansin-pansin ang pagtaas ng mga pag-atake ng drone at missile sa buong Ukraine. Naglabas ang Russian Defense Ministry ng pahayag ukol sa pagkubkob sa ilang baryo sa Kharkiv, Donetsk, Dnipropetrovsk at Zaporizhia. Kailangan ni Ukraine ng lahat ng tulong na makukuha nito upang mapanatiling gumagana at mahusay ang pambihirang air defense network nito. Mapigilan ang karamihan sa aerial na pag-atake ng Rusya na malamang ay titindi habang nagpapatuloy ang digmaan. Noong Nobyembre, 14 lang, ilang araw ang lumipas. Muling nagpadala ang Rusya ng napakaraming drone at missile sa hangganan papasok ng Ukraine na tinatayang umabot sa 400 at
30 drone at 18 missile ayon kay Zelensky. At marami sa mga ito ay direktang tumarget sa Kyiv. Makikita sa mga larawan at video mula sa kabisera ng Ukraine ang apoy at usok sa ilang distrito. Habang nagtatakbuhan o nagkukumpulan ang mga residente sa guho at wasak na gusali. Kahit paulit-ulit na napabagsak ng Ukrainian Air Force ang karamihan sa drone at missile ng Kremlin. Tulad ng ginagawa nila halos gabi-gabi nitong mga nakaraang buwan. May ilang sandata ng Russia ang nakalusot sa depensa ng Kyiv na nagdulot ng malaking pinsala at pagkawala ng buhay. Nasira ang mga high-rise apartment, pasilidad ng administrasyon, gusaling medical at paaralan. 6 ang namatay sa Kyiv, 2 sa katimugang Ukraine, at marami pang nasugatan. Ang ganitong mga uri ng pag-atake ay regular at paulit-ulit na nangyayari. At wala nang ibang pagpipilian ang Ukraine kundi harapin ito ng direkta. Gawin ang lahat para mabawasan ang pinsala at pagkalugi. Buti na lang at malaking tulong ang bagong kasunduan sa Pransya. Maganda na ang Mirage 2,000 na jet. Kahit kakaunti lang ang unit nito na gawang mapigilan ng Ukraine ang ilan sa mga misil ng Russia. Hindi matiyak kung gaano palalakas ang puwersa nila sa himpapawid kung aabot sa 100 Rafale ang madagdag. Dahil kahit na hindi naman talaga kapalit ng Mirage 2,000 ang Rafale, mas mataas pa rin ang kalidad nito sa halos lahat ng aspeto. Ito ay mas moderno at makapangyarihang likha. Dinisenyo bilang flexible omni-role fighter na may modular avionics at advanced sensors para sa air superiority, maritime strike, at reconnaissance missions. Samantalang ang Mirage ay orihinal na ginawa para sa air defense operations at kalaunan na lang inangkop para sa iba pang mga tungkulin. Ang Rafale ay may 2 Snecma M88 na makina, kaya mas mataas ang acceleration at liksi nito kaysa Mirage 2,000. Dagdag pa, kaya ng Rafale mag-supercruise, lumilipad ito sa supersonic na bilis nang hindi gamit ang afterburners. Ang pangalawang makina ay nagbibigay rin ng dagdag na seguridad. Kaya kahit masira o pumalya ang isa sa mga makina dahil sa anumang dahilan, mas malaki ang tsansa ng jet na manatili sa ere at mabuhay ng sapat na oras para makabalik sa base. Pagdating din sa liksi, may lamang ang Rafale. Pareho silang may delta wing na disenyo tulad ng Mirage 2,000, pero may ilang mahalagang dagdag ang Rafale tulad ng aktibong canards at mas modernong flight control system na nagpapaliksi at nagpapatunay dito bilang isa sa pinakamaliksi na fighter ng kanyang henerasyon. Ang Rafale ay may radar abalayage electronic, 2 active electronically scanned array radar infrared search and track systems, at Spectra electronic warfare suite, pati na rin advanced sensor fusion technology at iba pang kagamitan para bigyan ang mga piloto ng mataas na situational awareness. At kahit kilala ang Mirage sa flexible nitong weapons configurations, mas pinapalawak pa ito ng Rafale. May 14 na hardpoints at maximum payload na 10.5 tonelada. Kaya nitong magdala ng Scalp cruise missiles, armament air sol modular smart bombs, long-range beyond visual range missiles, at nuclear warheads. Nagbibigay ito ng bagong papel, oportunidad, at paraan para gulatin at sirain ang target ng kalaban. Gaya ng pinatibay na infrastruktura. Sa survivability, mas mataas pa ang Rafale kaysa sa pamantayan ng Mirage 2,000. Mahalagang dagdag ang twin-engine redundancy at mahusay na Spectra electronic warfare suite na kayang i-jam ang radar at komunikasyon ng kalaban, pati pagtukoy at pag-iwas sa mga banta. Ipinagmamalaki rin nito ang disenyo na mababa ang radar cross-section, kaya mas mahirap makita ng kalabang radar ang jet na ito. Sa kabuuan, maging sa sensors, armas, liksi, abot, karga, o teknolohiya, ang Rafale ay hindi lang mas magaling kaysa sa Mirage, kundi isa rin sa pinakamagagaling na jet sa buong mundo ngayon. Hindi lang ito ang nag-iisang jet na gusto ng Ukraine makuha. Kamakailan, pumirma ang Kyiv at Sweden ng liham ng intensyon para sa posibleng pagkuha ng 150 Saab JAS-39 Gripen fighters sa kasunduang nagkakahalaga ng 15 bilyon. Ginagamit ng Sweden, Hungary, South Africa, Brazil, at iba pa ang Gripen dahil ito ay flexible, mabilis, madaling ayusin, maraming gamit, at matipid.
Kahit hindi ito kasing advanced ng mga jet tulad ng F-35 ng Amerika, marami pa rin itong benepisyo kasama ang F-16 at Rafale. Magiging mahalagang bahagi ito ng Air Force ng Ukraine sa mga susunod na taon. Kung magpapatuloy ang Kyiv sa mataas na antas ng pagsasanay ng piloto, maaaring malagay sa alanganin ang Russia kung kayang pabagsakin ng mga piloto ng Ukraine ang maraming Kh-100 at isa gamit ang Mirage. 2,000 mas malaki ang pinsalang magagawa nila sa likod ng Rafale. Hindi pa natin nakita na may alinmang panig na tunay na nagpakita ng ganap na kalamangan sa himpapawid sa buong takbo ng digmaan hanggang ngayon. Maaaring baguhin ng bagong Air Force ng Ukraine ang lahat at oras na lang ang hinihintay bago dumating ang mga unang jet. Marami ka pang matututuhan tungkol sa kasunduan ng Rafale sa pagitan ng Pransya at Ukraine sa detalyadong ulat na ito. Panoorin ang video na ito para sa detalye tungkol sa pangako ng Sweden na magbigay sa Kyiv ng 150 Gripen at epekto nito sa digmaan. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para sa karagdagang impormasyon, ulat at pinakabagong balita mula sa Ukraine at iba pa.